Hello, Mami! Another day, another vlog! For today's video, gagawa tayo ng mini donuts dahil mamaya ay may basita ko ang aking mga pamangkin na galing sa Cavite. Tara na, gawa na tayo ng ating mini donuts. Pagsamasamahin nga lang natin ito munang mga dry ingredients. Itong 1 cup all-purpose flour, 1/4 cup white sugar, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon powdered milk, at 1/8 teaspoon iodized salt. Pinagsama-sama na nga natin dito sa mixing bowl itong lahat ng dry ingredients at ginamitan ko na nga ng salaan para matanggal natin yung mga buo-buong harina at mga buo-buong asukal. May nabibili naman na ready mix na pero mas nagustuhan ko yung ganito, yung ako yung nagsukat ng mga ingredients. Mas nagustuhan ko kasi yung texture ng mini donuts pag ganito yung ako yung nagmix ng butter. Napanood ko nga lang din to kung paano gumawa ng mini donuts kaya ginaya ko na. Wala namang masama kung ginaya-gaya ko lang itong mga ginagawa ko at least hindi na ako mahirapan mag-isip. Wala namang masama kung ginaya-gaya mo lang itong ganitong business. Ang mahalaga ay kaya ng lakas mo na gawin yung mga ganitong bagay. Meron kasing iba na sa umpisa lang masipag pero sa katagalan ay tinatamad na gaya ko. Hehehe, char. Pero yung totoo, na-enjoy ko na yung paggawa ng mini donuts. Lalo na kapag nakikita mo yung iba't ibang kulay ng glaze, tapos yung mga iba't ibang toppings, nakaka-enjoy talaga. Tapos lalo na kapag marami nang bumili, tapos nagustuhan nila yung mini donuts. Ang saya kaya ng feeling. Pero meron ditong mas masaya kapag maraming tira. Kasi nga, siya ang taga-tira. Alam niyo na kung sino sila. Kaya nga wala talagang masasayang kapag may mga natira ditong mini donuts. At ito na nga, tapos na yung aking ginagawang butter at isasalin ko na nga ito sa plastic. Ito nga muna yung ginagamit ko ngayon dahil wala pa akong butter dispenser. Pero nagustuhan ko rin na ito yung ginagamit ko kasi nga talagang nasisimot ko yung laman ng plastic. Ginamitan ko na lang nga din ng malaking imbudo para talagang swak na pasok sa plastic yung butter. At yan na nga, hindi pa nga ako tapos sa ginagawa ko, umiyak na si Siamara kaya iugoy-ugoy ko muna ulit para makabalik sa tulog. At ang lakas talaga ng pakiramdam ng batang iyan kapag makarinig lang ng konting ingay, nagigising agad. At ito na nga, nasalin ko na yung butter sa plastic at ito sisimulan na natin. Ilagay ito sa mini donut maker. Yan, nilagyan ko lang nga yan ng oil para hindi dumikit yung ating mini donut. Siya nga pala, kung gusto nyo rin ng ganitong mini donut maker, ilalagay ko na lang yung link dyan para makapag-check out na rin kayo. Pasensya na nga pala kung marami na kayong naririnig na ingay sa background ko kasi nga ito lalo na yung mga manok ngayon na unahan ako magising. Napasarap ang tulog ko kagabi kasi nga umulan kaya yan nalita ako mag voice over ngayon. At yan na nga dahan-dahan ko na nga nilagay yung butter sa mini donut maker. Huwag natin siyang dadamihan para hindi umapaw. Maganda nga itong mini donut maker na nabili ko kasi automatic na siya nag-off kapag kaluto na yung mini donuts. Mag-iisang buwan ko na nga itong ginagamit at sa awa ng Diyos hindi pa naman nasisira. Kwento ko lang, si mama talaga ang may idea na bumili kami ng mini donut maker. Mga 1 taon na nga ito sa amin at ngayon ko lang nasimulan to na araw-araw nagagamit simula noong April 7. Ito na ang ating mini donuts. Luto na. Binaliktad ko lang saglit para hindi masunog. At yan na, nag-aantay na ang aking mga bisita. Kapag binabaliktad ko nga yung mga mini donuts, ginagamitan ko ng stick para hindi ako mapaso. Taran! Ready na ang ating mini donuts. At nandito na ang aking mga magagandang bisita. Excited na nga silang gawin ang kanilang mga mini donuts. Dapat 4 sila pero tulog pa nga daw yung 2 nilang kapatid kaya sila lang yung nakapunta. Nakakatuwa nga silang pagmasdan kasi talagang nag-e-enjoy sila sa ginagawa nilang mini donuts at ayan nga si Rian hindi pa nga tapos mag-glaze sinisip-sip na yung mga daliri. Yung huling punta nila dito sa bahay, yung nakaburol si mama, tas ngayon na lang sila ulit nakabalik mula sa Cavite kasi nga bakasyon na. Pasensya na nga pala kung napakalikot ng video ko, nakakahilo na kasi nga karga-karga ko na niyan si Siamara. Ito nga ang isa sa mga challenge ng katulad kong isang inang vlogger. Para-paraan na lang talaga sa paghawak ng camera para meron kang mai-content. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Paki-comment naman kung taga saan kayo para alam ko kung saan na nakarating ang video ko. Palambing naman po, please like, share, and paki-follow na din po ako. Thank you!